Anong gusto natin? Gusto natin peaceful transition, not even a revolution. Okay? Ninawin ko yun, ha? Ninawin ko yun. Peaceful transition. Kaya nga ako, by way of manifesto na wala pa nga 20 milyon pumipirma, ang daming ganun-ganun na nating mga kababayan. Ngayon na, lusog na, military. Kumilos na kayo. Tikitig na niyo yung mga, gusto niyong mauna yung military? Hindi mauuna military. Ano rason na military mauna? Because hindi ganun nga ang training ng armed forces. And you who intend to do all this upheaval, you will be in jail. Nasabi ko na sa inyo. Why? Because ilan lang kayo. No? Yun yung reality check. Kailangan overwhelming kayo. Now, are there instances in history na overwhelming? February Revolution, example. Estrada, Auster. Hi guys, magandang araw po sa inyong lahat. Ito na namang pong muli ang inyong lingkod, si DIY KKB Informative. At mulit-muli, matutunghayan po uli natin ang mga paliwanag ng ating magiting na si Captain Clemente Enrique ng Scout Rangers, aka Kadado. So, dito po ay papaliwanag niya kasi marami tayong mga kababayan na nanggigigil na kumilos na kayo mga military. Kumilos na kayo. At tayo ay inaapi na ng ating gobyerno sa kasalukuyan. Pero may mga paliwanag po dyan ang ating magiting na si Serdado. Na hindi basta-basta tayo, hindi basta-basta ang mga military ay kikilos ng basta-basta. Sila ay nakatunghay, nakamasid, pero may sarili silang estratehiya patungkol dun sa ating sinusulsulan na Armed Forces of the Philippines. Hindi po ganon ang dapat nating maging trato sa ating mga armed forces. So, tunghayan po natin at si Serdado na ang magpapaliwanag po sa atin yan. So, bago po tayo magpatuloy, ay ako po muna ay magpapasalamat sa aking mga subscriber at mga bagong subscribers na patuloy na sumusuporta sa ating YouTube channel, DIY KKB Informative, at pati na rin sa ating mga viewers. So, simulan na po natin guys. Ito na po si Kadado ng Pinoy Survivor. Anong gusto natin? Gusto natin peaceful transition, not even a revolution. Okay? Ninawin ko yun, ha? Ninawin ko yun. Peaceful transition. Kaya nga ako, by way of manifesto na wala pa nga 20 milyon pumipirma, ang daming ganun-ganun na nating mga kababayan. Ngayon na, lusog na, military. Kumilos na kayo. Tikitig na niyo yung mga, gusto niyong mauna yung military? Hindi mauuna military. Ano rason na military mauna? Because hindi ganun nga ang training ng armed forces. Hindi ganun. You cannot dictate to the armed forces basta-basta. The armed forces will protect you as citizens of the republic. They will protect the country. They will protect the duly constituted government. In this case is BBM. They will protect BBM. They will protect the state. And you who intend to do all this upheaval, you will be in jail. Nasabi ko na sa inyo. Why? Because ilan lang kayo. No? Yun yung reality check. Kailangan overwhelming kayo. Now, are there instances in history na overwhelming? Okay, ating pong komentuhan ng konti ang binanggit at sinabi ni Serdado. Kasi nga po, tayo gigil na pakilusin na yung mga military. Tapos, bakit sila pakikilusin natin? Dahil sila yung pumoprotekta sa taong bayan? Tama kayo, sila yung pumoprotekta sa taong bayan. Pero,
ang gusto natin guys, kagaya ni Sir Dado, peaceful transition. Yung tinatawag na peaceful transition, kagaya nga nung manifesto niya, yung manifesto na ginagawa niya, withdrawal of support sa ating nakaupong presidente dito sa Pilipinas. So, withdrawal of support, pirma. Ipakita natin kung tayo'y talagang ayaw na natin sa nanunungkulan sa ating gobyerno. Yun, manifesto, withdrawal of support. Pero ang nangyayari nga po, wala pa nga po nga 20,000 tapos susulsulan natin yung mga military. Ano yun? Hindi pwede yun. Hindi po pwede yun. Kaya nga ang sinasabi niya rito, tayo, pirma, manifesto. Kung makita natin kung nakararami ang aayaw na sa kasalukuyang gobyerno. Yun nga, yung manifesto. So, kagaya ng ginagawa ng ating si Gat Jose Rizal, ayaw niya ng revolusyon. Ano ginawa niya? Kasi ayaw niya ng magkakasakitan ng bawat isang mamamayang Pilipino eh. Ano ginawa ng ating si Gat Jose Rizal? Mapayapang pamamaraan. At ito ay ginawa niya sa pagsulat niya ng Ibong Adarna, No Limitangere, El Filibusterismo, at meron pang isa guys, nakalimutan ko Arang hindi ko napag-aralan yun. Ayun, nakakalala ko na. Florante at Laura. Yun, 4 na libro ang kanyang sinulat. Sinulat lang yan yun. Pero hindi niya iniinganyo ang taong bayan para magrevolusyon. Sa ganung pamamaraan sa pagsulat niya, ay doon tinatamaan ng gobyerno ng mga Kastila noong panahon na yun. Ganito rin ang gusto sanang mangyari ng ating magiting na si Cagado. Mapayapang pamamaraan. Kaya lang, parang walang nakikinig at ang gusto gamitin ng military, hindi po mangyayari yon guys. Malabang mangyari yon. Hindi po ganon. Sa ibang senaryo, mangyayari yon. Kagaya ng kudeta. Ayaw naman natin ng kudeta kasi madugo yun. Kagaya nga nung, mamaya papaliwanag niya yung 7 senaryo na pamamaraan na pwedeng mangyari. So, ituloy po natin guys. Kaya kung kayo talagang udyok na udyok, ngayon na, hindi po pwede. Mapayapang pamamaraan po tayo guys. Para maiwasan natin yung madugong mangyayari. Very bloody, sabi nga ng ating dating Pangulong Rodrigo Roa Duterte, yung magiging bloody yan kung hindi magbabago ang ating kasalukuyang gobyerno. So, ibang senaryo po yan. Ibang senaryo yung pinapaliwanag ng ating buting dating Pangulong Rodrigo Roa Duterte kumpara dito sa ating magiting na si Cagado. Peaceful transition po yung gusto niya. So, tuloy po natin. May mga example po siya dun sa mga nag-revolt na mamamayan nun yung People Power 1, People Power 2. So, ito po yung kanyang paliwanag dun. Tuloy natin. Example. Estrada, Auster. Example. Dalawa yun. EDSA 1, EDSA 2. Bakit pumasok ang armed forces? Bakit nandiyan yung armed forces? Yan. Mas pronounce yung 2001 nung kay Erap. Bakit? Kasi nauna yung taong bayan. Nag-decide mag-withdrawal of support. Okay? That's why yung una kong vlog, in-explain ko yung options, yung scenarios na nakikita ko, 7. Explain ko mamaya further. Bago makalimutan, maubos ang oras. So, ang mga mangyayari, mga kababayan ko, hinihintay ng armed forces. Kaya ako nagsasabi lagi, armed forces, intact lang kayo. PNP, intact lang kayo. Yun ang alagaan ninyo, intact kayo. Bakit? Kasi pagka kinakailangan kumilos kayo, whether for or against, hindi natin alam kung saan kayo papanig.
intact kayo. Bakit? Ang iniiwasan natin magbitak kayo kasi one portion is so corrupted, the other portion is so idealistic, mag-aaway-away tayo. Papatayan tayo talaga. Yun ang iniiwasan kong mangyari. Palakpakan. Kasi pagka nangyari, maraming mamamatay. No? Makikialam, pati yung mga retirado, pati yung mga patay, magbabangon, makikialam yung mga retirado. Doon mahati. Ngayon pa lang, nakikita nyo na, hati na. Hati ang mga PMayor, hati yung mga manifesto, may manifesto na pro, may manifesto na against, may mga pa-picture pa, mga selfie with tambalolong, and expression of support for BBM, may expression of support para sa taong bayan, expression of support kay PRRD, mga Duterte, no? That's why I have to blog about it na, hey guys, it's not between Marcos and Duterte. Okay? It's a fight between good and evil. Good versus evil. It's a fight against truth and lies. It's a fight against justice and injustice. It's again a fight against the Filipino people versus yourself. You have to make a choice. No? It just so happens na yung Duterte is pro-people. Okay? But you have to take a standard much higher than this political overview, this political na nangyayari ngayon na, is it Marcos or Duterte ganito? No, it has to be the ideal, yung standard, right and wrong, di ba? Truth and lies, di ba? Good versus evil. What's good for the country, what's bad for the country. Yun yung choice. The Filipino people as the sovereign people, no? Over the Constitution and then over government and all that. Anointed by, guided by God Almighty. Yun. You have to look at that from that point of view. Hindi yung, BBM ako, Duterte ako. Sabi ko nga sa inyo, it just so happens na yung Duterte is perceived na more Filipino than BBM. Why? Nakikita nyo nangyayari. Kita nyo yung balita, SOCMED, tsaka sa ano? Sino pumupunta sa mga party? No, sino pumupunta sa ribbon cutting noon? O di ba si Pinoy? Ay galit na galit ang taong bayan na dumadating yung mga kabaong na sa 44 na recently, ang daming remember sa 44, mga salita. Ay yung gawa, pag kami tinatamaan na sundalo, may namatay na sundalo, nasaan? May nalindol, merong nabaha, merong namatay na Pilipino, nasaan? Yun yung joke nasaan ang Pangulo Tapos bawal ang mabagal, bawal ang sagabal sa serbisyong politiko. Serbisyong politiko, you be visible as the president. Tugunan mo yung mga hinanay ng taong bayan, mahalang bilihin. Pangako ka ng pangako, hindi mo nagagawa. Tapos ngayon, sasabihin mo, yung salita against the PI, ang magsasalita pa si President, hindi ikaw. Yung pala, sasabihin ni sister mo na, alam mo, yung PI, that will extend your term to 10 years. Ay, sus, Mario Joseph naman yan, Kaya nga, deception. So, saan papanig yung tao? Mas may tendency yung tao pumanig kay Duterte. Because totoong serbisyo at nakita ng taong bayan yung kanyang style of leadership. Ikaw, are you a good leader? No, sinasabi ko nga Again, in another vlog, it's a question of leadership or character. Nakita ko hindi na nga leadership, character na something's wrong. Hindi ko pa nga na-discuss yung IQ, yung EQ, yung AQ. Something's wrong with yung EQ mo. Yung IQ, pwede pa, papasa Pero yung EQ, emotional quotient mo, yung adverse quotient mo, ano pa yung isa? Shucks. Senior,
Senior. So, Parang ako. something's wrong with your yung character mo. Yun yung in question. Magsasalita ka sa harap ng tao, pero iba yung ginagawa. Di ba? May question nga sa pagdodroga. Ayan, kita mo, sinabi ngayon ni Duterte na you are in the narco-list. Ano ngayon ang solusyon mo? Ano yung solusyon mo dyan? Panonoodin ka ng taong bayan. And if yung actions mo ay mali, wala na. Okay, so balik ako to sa topic ko ba maubos ang oras. 86 people power, natanggal yung tatay. Nakialam pa CIA noon, nakialam yung mga Amerikano, pero basically natanggal yung tatay mo. Okay, so walang nagawa yung strongman, no? Strongman yon. Ikaw weak leader. Yun. So inaano ko lang papasok-pasok ako ng comparison, no? 86. Noong 86, matapos yung People Power Revolution, bumalik kami sa field duty. Ako, na-assign na ako noon from Mindanao, nag-US Ranger ako, balik ako, instructor ako, doon ko na-meet si Patol, General Patol, sa mga vlog, no? Tapos noon, pinalitan ko si Lieutenant Kidilla, Andy Kidilla, doon sa Cagayan Valley, First Scout Ranger Company, para makapag-schooling naman siya ng British Commando. Imista ko swerte, inabot 3-star general. So, pundit ako sa kanya, doon ako. Tapos doon ako inabot. And then bumalik ako. Pagbalik ko doon, pinupuntahan kami ng mga RAM. Si Colonel Tirso Gador, I think first captain din yun, ng class niya. Colonel Tirso Gador, parachutist, master jumper yon, pumupunta. And then he was trying to explain that the RAM, yung grupo nila sa SND, they were trying to establish, tandaan nyo ito, a martial tradition. Mista, tandaan mo ito, in-explain ko, sabi ko sa'yo. A martial tradition such that every time, yun yung summary, every time when the armed forces think or feels that the politicians are not functioning properly, dysfunctional behavior, and nahihirapan ng taong bayan, papasok ang armed forces to put everything in order, and then aalis siya ulit, and then give it back to civilian authority. That was what they're trying to do as a martial tradition. Papasok ang armed forces lagi na nag-aano ang mga civilian. That was the intent. Aayusin nila. Nagkahagulo-ginulo ng politicians, etc. Pasok ulit yung armed forces. Just like nung nag-aabuso na daw, abuso na yung Marcos administration, senior, marami ng kalaban, nagkakagulo na Pilipinas, pumasok ang RAM, tapos noon, bumakla sila ulit. Okay. One point. Perception ko, isip ko noon, they're trying to clean up the mess. Kasi ayaw natin, naisip nila, baka laging ganyan na lang. Laging ganyan. So that's why it cannot qualify a martial tradition pagka may mess ang mga politicians. Doon papasok yung armed forces. Okay? So, para bang ginajustify yung actions na nangyari. So, parang lumalabas, it wasn't a coup d'etat. Parang ganon. It was parang the start of a martial tradition. Papasok kayo armed forces kasi matino ang armed forces. Okay, I don't know kung in-explain sa iba, pero yan ang inabutan kong explanation nung nandun kami kasama ko yung mga sundalo na pina-attend kami doon sa Tugigaraw, under Colonel Aguinaldo, at nagsalita si Colonel Tirso Gador. In a few months, patay na siya. Na aksidente sa parachuting na sa Manila Bay, tinangay, and then boom, malangit nawa si sir. Well anyway, ganun yung dating. Now, fast forward, 87, 88, may mga kudeta, kuno at mga military adventurism na tinatawag. Pwede ng mutiny or pwedeng sabihin nyo ng military adventurism na grabbing the power and then parang gustong tanggalin si Cory. Okay?
Kaya ko nasabi in previous vlogs na nagsisisi yung grupo nila Sir Greg Honasan. In fact, kinabol pa nga siya, di ba? Tinugis. Nakulong siya sa barko. One episode, sinabi ko, pinuntahan ko pa siya. Bago nung 89, naku, because magkakaroon na 89 na mutiny, kuno. Okay, mutiny yon. So, 7 o 6 yun in between 86 to 88 may mga nangyayari. Black Saturday, God Save the Queen, mga ganun. Dinaanan namin lahat yon. Yung iba nakampi, yung iba kaaway, yung iba nagwatak-watak, yung iba nasira yung career. Dahil sa mga ganyan na military intervention, na military ek na yan, martial tradition. Bottom line, after ng 86 kasi, akala Cory Aquino will be doing something good for country. Ang nangyari, nagkaroon ng 1987 Constitution, tapos nagkagulo-gulo na tayo kasi yung mga politiko na umupo, sila naman. Nagpayaman yung mga tao and even generals under Marcos Sr. at that time, ang tawag doon sa mga generals noon, the new oligarchs, the new businessmen o whatever. Kasi sila nakikinabang. Nagalit ngayon yung ibang nasa junior. Sila nag-overstay in power. Yung mga junior, wala ng pag-asa na umakyat na maging chief of staff. Kasama doon si Ramos. Kasama doon sila, etc. So, yung iba, ayaw gumalaw kasi nakatutok na sila. Si General Patol, nakatutok na. Magiging commanding general na siya. Okay? So, yun yung kwento. That's why yung loyalties, nandoon yun, lalo na kung makikinabang. Again, nandun ako sa standard. When it comes to a choice, it's not between party Marcos, party Duterte, or ganito ganyan. It has to be, the choice has to be, kung ayaw nyo magkamali, Filipino people against yourself. Yun lang yun. Yun yung choice. Truth versus lies, deception. Diba? Right versus wrong. Yun lang yung choice, yun yung ideal. Kaya hindi kayo magkakamali. Pero kung kayo, taong bayan, ang posisyon ninyo personalities. Ang posisyon ninyo is, hindi, walang iya ito, gagawin to. Durugista to. Yung ganun ba? Wala. Kasi you're sticking to personality. You have to look at it at a higher plane, at a higher level. Okay? So, mawawala kayo makokorrupt kayo, magagamit kayo pagka ang thinking ninyo yung mas mababa na style na thinking. You have to be in a higher plane, looking at things na the proper way. The choice is country, love of country, love of the Filipino people as against yourselves. If you believe that you have to sacrifice yourselves, yung personal advancement mo, yung personal nakabig mo, etc. Kasi ang sinasatisfy mo is yung taong bayan, yung the good of everyone. Madali, di ba? Madaling ma-discern. Okay, so, balik tayo dun sa mga kuko na yan, So, may mga kuko. Ano ang nalaman ko? Ano yung natutunan ko? It cannot be military ang mauuna. Ang special lang doon is yung 1986. Nauna ang military. Nauna. Sila, JPE, Greg Honasan, et al. Ram. Magmimista, mag-classmate sila. Nauna sila. Pinagplanuhan. The mere fact na merong contingent na papasok sa galing Pasig River, nakabangka, naka-rubber boat sila na special operations, magaganon sila. And then insider nandun sa Malacanang to take care of the first family. Pinagplanuhan. Okay? Na-boljak Wala pang maharlika nun. Na-boljak sila, tapos nun, retreat sila. Tapos sana sila Tapos sila. With the might of the armed forces, following Marcos. At that time, mga loyal pa yung mga reservists, yung mga reserve officers kay Marcos, sila yung nakapwesto So,
Ano nangyari? Tumawag si Cardinal Sin, si Enrile, JPE, sinabi na naniniwala sila si Cory Aquino ang nanalo sa eleksyon. Yun yung isang malaking pagkakamali. Bakit? Pinikap yun ni Cardinal Sin at sinabi on radio at TV na tulungan ninyo ang armed forces natin. Ayun na ang people power. Yun. Tapos, ang buto-buto, people power. Tandaan nyo yun. Yung sangkap ng tao, yun yung mahalaga. Saka nakakita, milyon na tao pinoprotektahan yung ilan, 2,000 na sundalo as against 100,000, 120,000 PCINP tsaka yung armed forces at that time, 120,000, 80,000, ganon. Walang magawa. Walang magawa. That's why, yun yung ano natin. So, People Power 1. Ang ano doon, mahalaga yung tao. Yun. Okay? So, fast forward, nangyari yung mga God Save the Queen, wala, palpak. Walang tao, walang sumuporta. Nangyari yung mga Black Saturday, wala nagawa. Kasi, loyal yung armed forces kay Cory Aquino. Na, loyal. Ano nangyari nung 89, pinakamadugo? Loyal yung armed forces kay Cory Aquino. Ranger na yon, unit namin. And ako, I have to decide which is which. No, which is which. Ayoko ng patayan, ayoko ng ganyan. And I was supposed to be in Mactan to head a ranger company para i-take control yung Mactan Airport. That was my, yung tasking ko. Pero hindi. Pinili ko pamilya. Pinili ko yung pamilya. Bakit ako papasa inyo? Tagal-tagal ko na. Okay lang eh. Ang hinihingi ko lang, 1 linggo lang ako eh, with my family, with my baby eh. Tapos nun eh, gusto nyo i-assign ako basta-basta. Eh, never naman ako nagreklamo sa combat duty eh. Hinahanap ko nga eh. Yung pala, yung may activity na, may mutiny na. Kudita na actually, papalitan eh. And the thing was supposed to be a military junta. Okay? Military junta. So, yun yung may mga civilian military junta. Okay? That's, there was, alam ko yung mga politicians na involved. Okay? That's how I know the information. So, civilian military junta, hindi pumasok kasi mas marami yung armed forces na loyal kay Cory. Why am I saying that? Wala na namang civilian support. Natalo. Pero lakas na nun. May tora-tora akong classmate, talagang inupakan yung may air support eh. Cory had to ask for intervention Amerikano. Yun yung doon. She has to ask for it. Kaya dumating yun. And na-compromise yung ating supposed to be US bases, pero thanks to 1990, 1991, sumabog yung pinatubo, and then 1992, umalis yung Amerikano, napilita umalis kasi, ash cloud eh. Tapos noon, 1992, bumoto yung Senate natin. Actually, it was a useless vote because ayaw nang bumalik na Amerikano. Pinipilit natin humingi pa ng pera, $700 million pa yata noon for rent, etc. So, umalis na Amerikano. Kumbaga sabi, ba't nyo kami sisingilin eh? We're providing security. Nung pagalis sa Amerikano, na-embolden tawag dito, yung mga Chinese. Mind-check, na-embolden sila. Kaya lakas ang loob nila. Starting 1990, they started thinking na they will never be embarrassed. They will work for a strong armed forces. They will not only fight in a war, but they will fight to win the war. Ganon. That's why. So, timeline. Okay. 1989 na tayo. 89. So, walang people support noon, natalo.
Now, 2001, ano nangyari? Nagkaroon ng ano kay ERAP. That second envelope, yung impeachment ni ERAP, nagalit yung mga tao, ay ilabas, sinalag-salag yun. Pumunta sa kalsada mga tao. And then, ano resulta? Yung dami ng tao na yun, EDSA 2, nag-withdraw of support ng armed forces. PNP, tsaka armed forces. Yung history, no? So, pinapaalala ko lang sa inyo, pinapakita ko sa inyo. And then 2004, ano nangyari? Kay Trillanes, yung Magdalo, wala na naman nag-support, pero yung kanilang mga hinanaing is against yun sa yung reformation ng armed forces, yung mga maling palakad sa armed forces. Naburo sila yung class 95 sa pakikipigdigma, hindi sila napalitan, napabayaan, etc. etc. So, legit yung kanilang complaints, pero do you take a building? Yun yung problema eh. Do you take Makati as in a hostage situation para bumigay yung gobyerno? So, again, ayun, talo na naman dahil sa that mutiny did not, wala kasing sumunod na tao. So, in our history, simula noong 2004, after the Trillanes incident, the Magdalo incident, wala na, hindi na, meron pa, isa, yung kay Danny Lim, nagpaalam sila kay General Senga at that time, Chief of Staff, tapos noon, sir, rally kami. O edi, nakulong silang lahat. Kasi ang gusto naman nila, magkaroon ng military intervention kasi ang dami nagrereklamo na kay GMA, edi, nakirally sila, wala silang baril. Yun na naman problema. So, you see, in our history, it is ridden with maraming mga instances na nagpe-play out, maraming ano. Ang suma total, from 1986 to 2024, 38 years. Tama ba yun? 38 years. 1986, 4, 10, 20, mga ganon, 38 years. Halos 4 na dekada na tayo, and then ganun pa rin. Ikot lang tayo ng gulong, and then reklamo pa rin tayo, no? Against bad governance, against corruption. Pare-pares eh. Now, anong gagawin natin? Nandun na tayo ngayon. Anong gagawin natin? Nandun tayo sa 7 na option, 7 na senaryo na sinabi ko. The past vlog. Tapos nun, ngayon, nadidinig natin, nagsasalita si PRRD, protect the Constitution and then yung armed forces. And then yung iba natin na mga follower, iba natin na mga kababayan, sinasabi, now na. Okay? So, meron akong issue dun sa now na. Yung now na, pagka pupunta ka sa now na, papunta tayong revolutionary government. Pagka hintayin niyo yung 5 buwan na maximum 2 years ang presidente, may invoke yung Constitution through succession. Dun tayo sa scenario number 4. Mag-withdraw yung AFP ng support. Kung dun pupunta yung situation, withdrawal support ng AFP, constitutional succession, VP Sara will be the president. Ganun yung sa scenario number 4. Scenario lang yan, ha? Mamaya lagyan nyo naman ng meaning na sinabi ko. Mamaya ibang vlogger sasabihin, nagsalita na, Pinoy Survivor. Tumatok si BBM. So, the scenario number 4 speaks of a timing. A specific timing which is anchored on the Constitution. No? Na sinasabi, if by succession, the Vice President takes over the position of the President because of circumstances na nag-develop, the Vice President cannot be re-elected sa susunod na election, 2028, to the position of President that the Vice President will be holding for more than 4 years. And more than 4 years is up to June 30 of this year. So July 1, it is less than 4 years. So pwede siyang ma-re-elect sa 2028. Okay? That's why yung scenario number 4, wherein yung tuloy-tuloy lang ito hanggang sa nagka-express ng concern. Merong tao na pro-BBM, may tao na pro-paramihan ng numbers game, tapos nun, biglang nag-decide ang armed forces. Hindi natin alam kung paano siya magde-decide. Huwag niyong pangunahan.
But in the scenario number 4, kunwari nag-withdraw siya and then nagkaroon ng succession, yung timing doon is that it has to be tapos na yung June 30. Exactly 2 years of the presidency of BBM, such that it is going to be less than 4 years of a Sara succession to the presidency by starting July 1 onward within the Constitution framework. No? Ngayon, yun yung gustong baguhin ng mga kumunoy nato ng mga sa Congress na mawala yun. Mawala lahat. May extended si BBM in 10 years na sabi nga nung ate niya, ganon. Tapos yun yung inaangas ni PRRD, protect the Constitution. Bakit niya kailang palitan yan? Kasi kaduda-duda yung mga utak nitong mga magpapalit ng Constitution. Kasi yung mismong Resolution number 10 na sinasabi ko rin na yun na muna ayusin nyo. Ba't yung papalitan yung Constitution? Maluko-luko kayo, i-amend ninyo. Yung question mark nga sa pera, hindi nyo ayusin. Yung question mark nga doon sa investigation ng PCS, hindi nyo ayusin. Yung question mark doon sa supply ng travel expense niyo, hindi nyo ayusin. Mga animal kayo, tapos mag-ambisyon kayong palitan. So, yung wag nyo kami lukoyin na it's yung constitutional provision on economics ang papalitan nyo. O economic provisions. Hindi kami tanga, hindi kami loko-loko. Gagaguhin nyo ang taong bayan. At sinasabi ko sa inyo, pag kaya ipinilit ninyo, good luck sa inyo. Good luck. Ayan. Komentohan po natin. Ito ngayon. Komentohan po natin. So, yun nga, yung sinasabi niya rito, komentohan din natin yung una, na yung people power ay medyo kailangan natin napakaraming taong sumusuporta. Ang gusto nyo, now na, hindi po pwede yun. Dahil masisira lang ang diskarte. Kumbaga, kung gusto nyo talagang mapalitan ang kasalukuyang gobyerno, hindi po yun. Kagaya ng mga sinasabi niya, magiging failure rin yan. Binabanggit niya yung mga kasundaluhan. Now na. Hindi pwede kasi pag walang suporta ng taong bayan, wala rin yun. So, dapat mauna yung taong bayan bago yung mga military dahil poprotektahan tayo, di ba? Poprotektahan tayo ng mga military pagka tayo'y marami. Sa anong pamamaraan? Sa mapayapang pamamaraan. Kagaya nga sinasabi niya na itong ipakita natin doon sa withdrawal of support sa manifesto niya na kanyang inilatag. So, kung wala namang suporta, tapos pupunta tayo sa kalsada. Dito nga lang ma-identify yung dami ng tao pagka merong mga tumindig at pumirma dun sa manifesto niya. Yun ang sinasabi niya rito, na mapayapang pamamaraan. Doon po tayo sa mapayapang pamamaraan, hindi dun sa bloody na yun. Yung 1986, people power, tsamba lang yun. Tsambahan lang yun. Kumbaga, sinuwerte lang sila noon. Kasi nga, nadinginig nyo nga yung sinasabi ng ating magiting na si Serdado. Sa aking pananaw po, sa aking pagsusuri, natsambahan lang yun. Tsamba lang yun kasi nga, nanguna nga doon ang dalawang general. Bigla nalaman ngayon ni Cardinal Sin. Si Cardinal Sin ang naging susi para dumami yung tao. Para suportahan yung dalawang general. Pero nauna yung dalawa doon. Pero kung wala ang suporta ng mga taong bayan, wala. Hindi magsasuccessful yun. Hindi magsasucceed. Pero yung senaryo natin ngayon, na gustong mangyari ng ating magiting na si Serdado, magpirma muna tayo. Tingnan natin kung gaano kadami ang populasyon. Wala namang pumipirma. Tapos, sasabihin nyo, nauna. Hindi po pwede yung ganon, guys. Makinig tayo kay Serdado. Yung mga estratehiya niya para magkaroon ng kaganapan. Yun po yun. So, ngayon,
ang ini-state ni Sir Dado dito, inaapapa niya yung mga taong bayan kung sila'y titindig. Kung walang titindig, wala. Walang mangyayari. Walang mangyayari. So, ituloy po natin, guys. Yun lang yung kanyang, pasensya na po kayo sa pagpaliwanag ko. Meron po tayong sakit ngayon. So, ituloy po natin. Bahala na si Sir Dado magpaliwanag. Scenario number 4 is different from scenario number 5, 6, 7 because of the timing, the timeline. Yung scenario number 4 na the AFP might, not necessarily true, might withdraw support, depende sa AFP leadership yan, depende sa chain of command, disiplina ng armed forces, no? They will withdraw their support because pinapamature nila yung BP or whatever. I don't know. No one knows. I'm just presenting the scenarios na pwedeng mangyari. So, kung gusto niyo yung magkaroon ng scenario number 4, huwag niyong madaliin yung armed forces na mag-withdraw ng support. Because nanonood yung armed forces, alam din nila yung constitution, alam din nila yung pwedeng mangyari. Alam din nila na ayaw nila na 4 na taon lang si BP Sara, tapos sa 2028 hindi na siya. Iba na. Sino? Wala naman pwede. Ang ganda ng dating ng BP Sara because siya ay number 1 performing agency sa buong gobyerno. Number 1 na government official sa buong gobyerno. Number 1 sa presidential survey at 35%. 2028 pa, layo-layo, 35% na siya. Ay, Diyos ko, ang layo na second. Si Tulfo, 22%. Masama pa papel ni Tulfo ngayon. Because, and that best na tumakbo siya is Vice President. Kalaban niya, si Amy. Pero question mark parehas yung dalawa. Why? Parehong Senate Parehong Senate. Ang sa akin, hanggang hindi ninyo tinutuwid yung resolution number 10, ibig sabihin, lahat kayo dyan nakikinabang. Hanggang hindi nyo tinutuwid sa Congress yung resolution number 10, lahat kayo nakikinabang. Yun ang issue ng taong bayan Yung pera namin, ginagastos ninyo Liquidation by certification. Lahat kayo, kawatan. Yun ang dating. Ayaw namin lahatin. Ang problema, ba't kayo natatakot na ayusin? Kasi makikita. Kaya ngayon, ang tingin ko, sa coming months, magkakaalaman na ng barahayan. Yung mga mauuna, sikat sila. Pero yung mga mauhuli na magte-turn coat, yung babaliktad na at kakampi na, magkakampi-kampihan na yan. Yan ang mangyayari dyan, magkakampi-kampihan. Political survival. Kaya tandaan ninyo, mga Pilipino, kung gusto nyong mabago ito, baguhin ninyo yung thinking process ninyo. Tama. Baguhin ninyo yung sistema natin. Mali ang sistema natin. How can a person survive kung ikaw umangang ka ng 100 milyon? Unahin niyo yung pamilya niya, unahin niyo yung kanyang pitaka. Corruption 100 milyon. May oras pa ba? Okay. 100 milyon. Wala. Now, sabihin ko na para matapos to. So, meron tayong mga historical background, may timeline, may experience tayo. 86, 87, 88, 89, coup ridden, mutiny ridden, hanggang 2004. 2004 nga. Hanggang kay Danny Lim. Yun yung strike nila ba? Pati yung sa Marines, di ba? Yung nangyari noon, tas pulong silang lahat. Muntik pa ako doon kasi sumasali ko doon kay Danny Lim. Sabi ko kay sir, nabisita ako doon sa sa Texon. Tapos nasabi nga sa akin na pag-usapan yung Hello Garci, etc. Tapos na anong balak, baka magkaroon ng ek-ek. Sabi ko sir, sali ko, bigyan niyo ako ng isang seksyon. Okay na sa akin isang seksyon. Sa akin yung Malacanang. Ako papasok doon. At papatayin ko yung mga pwedeng patayin doon. Kukunin ko lahat. Ganun ba? Akin yun. Basta kumpleto ako. Tapos nagpatabi na ako ng mga C4. Nagpatabi ko doon kay Colonel Huwag na nasabihin yung pangalan. Baka ma-endorso
Sir, bigyan niyo ako ng isang section na patay kung patay. Yun yung thinking. I will lead them. I will enter Malacanang at that time. Hindi ako sinabihan eh. Maya-maya, nakakulong na silang lahat. Mario Joseph na. Ay, sinabi ko sa kulungan, Sir, bakit kayo? Sinabi naman sa inyo, sir eh. Sabihan niyo ako eh. Wala eh. Nag-ano sila eh. Kumilo sila. Walang barel. They want it done peacefully. Mali. Kasi you're in the armed forces. Yun yung ano. The moment you are in the armed forces and then you participate without your rifles, talo ka. Kasi yung kalaban mo with rifles, no? Pero I'm not injecting anything. Kanya-kanya yan eh. Ako yun, experience ko yun. Kasama yun ang buhay ko. Hindi ko pa naikwento pala yun, ano? Hindi ko pa naikwento yun, ha? Hindi yung panay-vlog. Anyway, ganun yung kwento. Now, ano yung nangyayari ngayon? Gusto ng taong bayan na yung armed forces ay kumilos. Okay, yun yung bottom line. Gusto ni PRRD na yung armed forces protect the Constitution, protect the Filipino people. Okay, yun yung bottom line. Ang sa akin, ang aking comment ay huwag nating pangunahan yung armed forces. Ang armed forces, kikilos lang yan pagka nakita niya na mas marami yung tao na lalaban kay BBM. That's the only time. You have seen it in 1986, baliktad pa nga, tao ang nagprotekta sa armed forces. But ang pinaka-glaring doon is yung 2001, yung kay ERAP, EDSA 2. Nakita na yung tao, nag-withdrawal of support yung armed forces. Because any point in time, hindi bobo yung armed forces. Alam niyan yung nangyayari. Complete with intelligence information, intelligence assets. Nababasa rin nila yung nababasa ninyo. Napapakinggan nila yung mga vlog natin, yung mga vlog nila, Mardica, lahat. Naintindihan nila yung sitwasyon. At we came from the same school. No? We trained. So, huwag niyo pangunahan. Para asahan ninyo na sila yung mauuna, mali. Sila yung mauna, kilos na kayo, sagipin yung taong bayan, please. Hindi ganun ang armed forces. Hindi ganun. Ang training ng armed forces, you do not break the chain of command. The chain of command happens to be BBM, CIC, Commander-in-Chief eh. Diba? Tapos nun, down the line. No? Down the line. Pero sinasabi ko nga, para mas malinaw, may boss si BBM. Kahit siya yung Commander-in-Chief, may commander pa over the Commander-in-Chief. Tayo yan. Filipino people. Yan, tayo. That's why, alam nyo ng armed forces. Pero hanggang hindi pinapakita ng taong bayan, kayo, hanggang hindi nyo pinapakita at ine-exercise ninyo yung inyong sovereign will na ayaw nyo sa presidente nato, abusado ito presidente nato, ayaw nyo magingay, ayaw nyo mag-participate, gusto nyo tanggalin yung presidente sa kanyang posisyon at install ninyo yung dapat by succession, hindi kikilos ang armed forces para sa inyo. Sorry pero that's how it is. The armed forces will only break the chain of command if it sees that the boss over and above the president, marami. Ang kinakailangan kita ng armed forces is that yung 31 million ng presidente ngayon, si BBM, ay wala na. At mas nakakarami yung ayaw sa kanya. Worried ngayon yung armed forces. Kung pwede lang magsalita para sa kanila, hindi naman ako spokesperson nila. Worried ngayon ang armed forces kasi yung pamilya din nila. Problemado rin sila kasi nagra-rise yung drugs. Nagra-rise. Baka yung mga anak nila mabiktima rin ng droga. Baka yung asawa nila o yung mga anak nila ma-rape ng mga tarantadong kriminal. Pumapatay. Ayaw nila. Ayaw nila yung mga NPA baka dumami, magpalakas. Ayaw nila yung pera na ninanakaw. Kasi sila rin may deduction. Nagbabayad din sila ng tax. So we are all in the same predicament. So you see? Pero
trabaho ng armed forces, huwag nilang bitawan yung kanilang ginagampanan na tungkulin kung nasaan man sila. Kay 4-star, 3-star, 2-star, 1-star, down the line to the last private. They will follow certain norms, traditions, and training and existing regulations. They will not go beyond that unless yung taong bayan mismo ang kumilos. Yeah. So maliwanag, yung 86, 2001, ang nagpapakita na yung armed forces ay kikilos. Baliktad niya, yung 2001, yung 1986 nga, mali pa nga yun eh. 2001, ang glaring example. The armed forces will protect the Filipino people. The armed forces will protect the Constitution. Nandun yun. Kaya hanggang hindi kayo involved, hanggang hindi nakikita ng armed forces na ganun kaseryoso mga tao, walang mangyayari. So you're barking at the wrong tree. You have to be, it has to be you. Yung kayo lang, kapwa Pilipino. So, I rest my case. Maraming salamat sa inyo. God bless everyone. God bless the Filipino people. Thank you, Bernardo.